Isang batang babae ay ganap na nag-iisa, walang sino man sa paligid na makakatulong sa kanya. Malayo sa lungsod, sa kailaliman ng isang masiksik na kagubatan, may isang lihim na lugar na walang nakakaalam. Sa loob ng 132 days, nagtatago siya roon habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Napapalibutan siya ng libu-libong tao na mukhang tao, ngunit kumikilos sa paraang unti-unting nag-aalis ng pagkatao. Isang maliit na pagkakamali lamang ang maaaring magdala sa kanya sa isang bagay na hindi niya kailanman maiisip. Nagsisimula ang pelikula sa taong 1973. Ang Chile ay nasa gitna ng kaguluhan habang sumisiklab ang mga political riots sa buong bansa. Ang Chile, isang maliit na bansa sa South America, ay nahaharap sa matinding pressure mula sa gobyerno ng United States na nais magbitiw si President Salvador, isang lider na komunista. Ngunit ang karaniwang mamamayan ay humahanga kay Salvador, at ang kanyang mga taga-suporta ay sama-samang nagpapakita ng suporta sa buong bansa. Araw-araw, papalapit ng papalapit ang Chile sa isang civil war. Samantala, makikita natin si air hostess Lena. Makalipas ang ilang sandali, si Lena, ang kanyang mga kasamahan, at ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na pilot Roman, ay bumibiyahe sakay ng kotse. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang mga nagpoprotesta na pumipigil sa kanilang sasakyan. Sa gitna ng mga tao, nakita ni Lena ang kanyang nobyo na si Daniel. Dito natin nalaman na parehong galing sa Germany sina Lena at Daniel. Mga German citizen sila. Sa kabila ng kanyang nasyonalidad, buong puso na sumusuporta si Daniel sa laban ng Chile. Dinalaw ni Lena ang bahay ni Daniel kung saan sila nagkasama at naglaan ng oras sa isa't isa. Kinagabihan, dinala ni Daniel si Lena sa isang pagtitipon, at dito natin nalaman na siya ay isang photographer. 4 na buwan bago nito, dumating siya sa Chile at ngayon ay itinuturing na niya itong sariling bansa. Labis ang kanyang hangarin para sa kalayaan ng Chile, kaya gumagawa siya ng mga poster upang suportahan ang kanilang kilusan. Isang umaga, nakatanggap si Daniel ng isang tawag sa telepono na labis niyang ikinatakot. Sinabi niya kay Lena na kailangan nilang tumakas agad. Nasa panganib ang kanilang buhay. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng military coup, ibig sabihin, hindi na hawak ng pamahalaan ang kapangyarihan. Ang kontrol ay nasa kamay na ng pinuno ng hukbo. Inaaresto ng mga sundalo ang mga taga-suporta ni Salvador, kaya kailangan nilang tumakas agad. Agad na lumabas sina Daniel at Lena, at nasaksihan nila ang marahas na pag-atake ng mga sundalo sa mga nagpoprotesta. Kinuha ni Daniel ang kanyang kamera at sinimulang kunan ang mga nangyayari. Napansin siya ng isang opisyal ng hukbo habang kumukuha ng litrato, at inaresto si Daniel at Lena, sabay silang dinala kasama ng iba pang mga nagpoprotesta. Di nagtagal, lahat sila ay dinala sa isang malaking stadium. Isang lalaking may takip ang mukha ang dinala roon upang kilalanin ang mga taga-suporta ni Salvador. Sa huli, itinuro niya si Daniel, na naglantad na gumagawa si Daniel ng mga poster para sa kilusan. Nang marinig ito, kinuha ng mga sundalo si Daniel at isinakay sa isang puting ambulansya. Lubos na nabigla si Lena, ngunit wala siyang paraan upang iligtas siya. Kinabukasan, pinalaya si Lena at ang marami pang iba. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Daniel, ngunit natagpuan niya itong wasak na wasak. Sa gitna ng mga guho, napansin niya ang isang litrato nilang dalawa ni Daniel, isang masakit na alaala ng kanilang ugnayan. Samantala, si Daniel ay patuloy na dumaranas ng walang tigil na pagpapahirap. Siya ay iniinterogo kung sino pa ang kasama niya. Mariin niyang sinasabi na walang ibang sangkot na siya ay nakatira sa Germany, at itinatanggi ang anumang koneksyon sa kilusan. Bilang tugon, siya ay pinapailalim sa electric shocks ng mga sundalo. Kasabay nito, nakipagkita si Lena sa mga kasama ni Daniel. Sinabi niya sa kanila na si Daniel ay isinakay sa ambulansya at nakiusap na iligtas ito. Ipinaliwanag nila na si Daniel ay dinala sa Timog, sa isang lugar kung saan inilalagay ang mga bilanggo, isang liblib na komunidad na tinatawag na Colonia Dignidad. Walang tunay na nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob nito. Hinimok nila si Lena na tulungan si Daniel, paalala na si Daniel ay nagtrabaho para sa kanilang adhikain. Ngunit sinabi nila na hindi lamang ito laban ni Lena o Daniel, kundi laban ito ng lahat ng tao. Dahil dito, tumanggi silang makialam. Patuloy na dumaranas ng brutal na pagtrato si Daniel. Si Lena, desperado na sa mga sagot, ay nagtungo sa Amnesty International Embassy upang alamin ang tungkol sa kolonya. Sinasabi ng opisyal na naka-duty na ang kolonya ay itinatag maraming taon na ang nakalipas, ipinakita bilang isang charitable mission, at inaprubahan pa ng pamahalaan. Habang naghahanda si Lena na sumagot, palihim siyang sinenyasan ng opisyal na magpasalamat at magpaalam na lamang. Nalilito si Lena, ngunit ginawa niya ito. Pagkatapos ay isinara ng opisyal ang pinto, binuksan ang radyo, at ipinaliwanag na may mga mikropono na nakatago sa lahat ng lugar,
kaya kailangang magmukhang normal at walang hinala ang kanilang usapan. Doon pa lamang niya ibinunyag ang katotohanan. Ang kolonya ay mukhang isang misyon ng kabutihan, ngunit sa realidad, ito ay isang kulto na pinamumunuan ni Paul Schaefer, na kilala rin bilang Paus. Si Schaefer ay dating nanirahan sa Germany bilang isang Christian preacher. Matapos ang digmaan, dinala niya ang kanyang mga tagasunod sa Chile at itinatag ang kolonya. Ang mga nangyayari sa loob nito ay nananatiling misteryo, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang pagpasok sa kolonya ay posible, ngunit ang paglabas ay halos imposible. Sa kabila ng lahat ng kanyang nalaman, gumawa si Lena ng isang matapang na desisyon. Pupunta siya sa kolonya. Kinabukasan, nagbihis si Lena ng damit na parang misyonaryo at sumakay sa bus patungo sa kolonya. Hindi nagtagal, nakarating siya at napansin na ang lugar ay napapalibutan ng barbed wire. Isang babaeng nagngangalang Gisela ang nagbukas ng gate at pinapasok si Lena. Tinanong ni Gisela kung nais ba ni Lena na maging isa sa kanila. Sumagot si Lena na kaya siya naroon ay para mismo sa layuning iyon. Dinala siya ni Gisela sa opisina. Sa daan, nakita ni Lena ang isang batang lalaki na lumabas mula sa confession room na umiiyak. Nag-alala siya at tinanong kung bakit siya umiiyak, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Gisela at sinabihan si Lena na huwag lumapit sa bata. Pagkatapos ay pumasok si Lena sa confession room kung saan nakaupo si Paul. Tinanong siya kung bakit siya naroon. Sumagot si Lena na nais niyang lumakad sa landas ng Diyos, habang maingat na itinatago ang tunay niyang dahilan. Tinanong siya ni Paul kung alam ba niya kung sino siya. Sumagot si Lena na siya ay isang banal na tao, ang gumagabay sa mga tao patungo sa pananampalataya. Tinanong din siya kung may boyfriend siya. Itinanggi ito ni Lena, sinabing nais lamang niyang sundin ang relihiyon at ang daan ng Diyos. Inutusan siya ni Paul na habarin ang kanyang damit. Kinakabahang sumunod si Lena. Paulit-ulit siyang tinatanong ni Paul kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagpunta, ngunit iginiit ni Lena na narito siya para sa kanya at kailangan niya siya. Dahil dito, niyakap siya ni Paul. Pagkatapos nito, ipinakita ni Gisela kay Lena ang kanyang silid, at ipinaliwanag na ang mga bata, kababaihan, at kalalakihan ay magkakahiwalay na tinutuluyan. Di nagtagal, dumating ang iba pang mga babae, at sa kanilang mga ekspresyon ay makikita na hindi maganda ang kalagayan sa lugar na ito. Nakipagkaibigan si Lena sa isang batang babae na si Dorothea, na binanggit ng tila normal na malapit na ang kanyang kasal. Bago pa siya makapagpatuloy, bumalik si Gisela at namahaji ng mga table tasks para inumin ng lahat. Ang tunay na layunin ng mga ito ay ibubunyag pa sa kalaunan. Samantala, si Daniel ay nasa loob din ng kolonya. Siya ay inadmit sa ospital dahil sa matinding mga sugat. Ipinaliwanag ng doktor na ang paulit-ulit na electric shocks ay nagdulot sa kanya ng kritikal na kondisyon. Hindi tiyak ang kanyang paggaling, at ngayon ay tila isa na siyang pasyenteng may mental na karamdaman, wasak dahil sa tindi ng pagpapahirap na kanyang naranasan. Kinabukasan, sumama si Lena sa iba pang kababaihan na nagtatrabaho sa mga bukid. Dahil sa sobrang pagod, siya ay bumagsak at sinimulang hagupitin ni Gisela. Nakiusap si Lena na bigyan siya ng tubig dahil siya ay nauuhaw. Kumuha si Gisela ng balde ng tubig, ngunit nagbabala na kung kahit isang patak nito ay iinuman bago sumapit ang gabi, si Lena ay mapaparusahan ng matindi. Ito ang patakaran sa lugar na ito. Nasa harapan lamang niya ang tubig. Kailangan niyang tiisin ang uhaw hanggang sa itinakdang oras. Lumipas ang 8 araw sa ganitong paghihirap. Sa ika-9 na araw, nagkaroon si Lena ng pagkakataong makausap si Dorothea. Tinanong niya kung paano ito nagagawang magpakasal gayong magkahiwalay ang mga lalaki at babae. Ipinaliwanag ni Dorothea na nakilala niya ang kanyang fiancé na si Dieter sa isang mixed parade. Tinanong ni Lena kung ano iyon. Sagot ni Dorothea, kapag may mahahalagang bisita, banibihisan sila ng maayos at pinagsasama ang mga lalaki at babae. Doon niya nakilala si Dieter. Tinanong ni Lena kung kailan ang huling mixed parade. Sagot ni Dorothea, 3 taon na ang nakalipas. Nabigla si Lena at tinanong kung paano niya pa nakikita si Dieter mula noon. Inamin ni Dorothea na hindi na sila muling nagkita. Natigilan si Lena. Ilang araw ang lumipas, tinipon ni Paul ang lahat sa bulwagan. Sa gitna nito ay may bangkay. Kumilos si Paul na parang kaya niyang buhayin ang patay na tao. Maliban kay Lena, naniniwala ang lahat sa kanya. Kapag ang pananampalataya ay nakabulag sa tao, nawawala ang kakayahan nilang makilala ang totoo at ang hindi. Ang mga tagasunod ay lubos na nalubog sa paniniwala kaya tinatanggap nila kahit ang imposible. Natural, hindi nabuhay ang patay na lalaki. Isang lalaki ang sumigaw na may mga makasalanan sa kanila na pumipigil sa himala. Tinanggap ito ng lahat bilang katotohanan, tuluyang isinasantabi ang loika. Makalipas ang 37 araw, dinala ng doktor si Daniel sa isang pabrika.
pabrika. Kinausap niya ang isang lalaking nagngangalang Benol at tinawag si Daniel na Hans. Si Daniel ay kumikilos na parang baliw, wasak ang isipan dahil sa electric shocks. Inutusan ng doktor si Benol na bantayan siya. Samantala, sinasabi ni Gisela kay Lena na gusto siya ng lahat, lalo na si Dorothea. Hinala ni Gisela na nakausap na ni Dorothea si Lena, kaya sinubukan niyang kumuha ng impormasyon. Binanggit din niya ang nalalapit na kasal ni Dorothea. Kinumpirma ni Lena na narinig na niya ito at sinabi na ang pangalan ng groom ay si Dieter. Patuloy sa pagtatrabaho si Daniel. Nang umalis si Beno, ibinunyag ni Daniel na siya ay nasa tamang pag-iisip pa rin. Nagkukunwari lamang siya. Pumuslit siya sa isang nakakandadong silid at natuklasan ang isang kamera. Ngunit dumating si Beno, kaya agad na bumalik si Daniel sa kanyang pagganap bilang isang baliw. Kinagabihan, sa pilitang kinaladkad ni Gisela si Dorothea. Palihim siyang sinundan ni Lena. Nakita niya si Dorothea na dinala sa isang silid na puno ng mga lalaki. Ipinahayag ni Paul na ang katawan ni Dorothea ay sinapian ng masamang espiritu. Bago pa makapagsalita si Dorothea, tinawag ni Paul si Dieter at inutusan itong saktan siya. Tumanggi si Dieter sa loob niya, ngunit wala siyang nagawa. Sinampal niya si Dorothea, at inutusan ni Paul ang iba pang mga lalaki na gawin din ito. Sinasabing ito ang magpapalayas ng kasamaan. Sunod-sunod nilang hinampas si Dorothea nang walang habag. Nagmamasid si Lena at lubos na natakot. Napagtanto niyang mas madilim pa ang lugar na ito kaysa sa inaakala niya. Bigla niyang napansin si Daniel na kasama nila. Sa sandaling iyon, may nakakita kay Lena sa bintana. Agad na tumakbo si Paul papunta sa kanya, ngunit nakatakas si Lena bago pa siya maabutan. Bumalik siya sa kanyang silid at humiga. Kinabukasan, lihim na nakipagkita si Lena kay Ursel, isang nurse sa ospital. Tinanong niya ang kalagayan ni Dorothea at kung paano siya makakapasok sa pulong ng mga lalaki dahil nakita niya si Daniel roon at nais niya itong makausap. Bago pa makasagot si Ursel, mabilis na umalis si Lena. Samantala, si Daniel ay nagtatago ng isang sulo, malinaw na may binabalak. Habang nagtatrabaho, palihim na pumunta si Lena sa isang lawa, hinubad ang kanyang damit at lumangoy. Alam niyang ang paglabag sa mga patakaran sa kolonya ay magdadala sa kanya sa mga lalaki at paparusahan. Kinagabihan, dinala si Lena sa pulong ng mga lalaki, ngunit wala si Daniel dahil sinusubukan nitong tumakas. Sinimulan ni Paul na bugbugin si Lena, inaakusahan siyang sinapian ng masamang espiritu, at inutusan ang mga lalaki na saktan din siya. Ngunit biglang aksidenteng napunit ni Daniel ang isang kawad, na nag-trigger ng alarma na senyales na may tumatakas sa kolonya. Agad na naghanap ang lahat sa tumakas. Nahawakan ni Daniel ang barbed wire fence, nakaranas ng matinding kuryente, at bumagsak. Nang makita nila siya, inakala nilang aksidente lamang ito dahil naniniwala silang baliw siya. Dahil sa pangyayaring ito, hindi na muling pinarusahan si Lena ng gabing iyon. Binalaan siya ni Paul na huwag nang uulitin ang ganoong pagkakamali. Lumipas ang panahon, 130 araw. Makikita si Paul na nagtuturo ng mga awitin sa mga batang lalaki, pagkatapos ay gumawa ng mga karumal-dumal na pang-aabuso. Dahil ang pelikulang ito ay hango sa totoong pangyayari, ipinapakita nito kung paanong ang ganitong kalupitan ay unti-unting sumisira sa pagkatao. Makalipas ang ilang sandali, ang mga miyembro ng kolonya ay binihisan ng bagong damit at inihanda para sa isang espesyal na okasyon. Bibisita si General Pinochet. Sa panahon ng mixed parade, pinagsasama ang mga lalaki at babae, at sa wakas ay nakita ni Lena si Daniel. Nagulat siya, hindi inakalang isusugal nito ang lahat para pumasok sa bangungot na lugar na iyon para sa kanya. Nakatayo sila magkatabi. Bamulong si Lena na may duty siya sa potato warehouse sa gabing iyon at sinabi kay Daniel na magkita sila roon. Ibinigay niya kay Daniel ang isang cross pendant. Kinagabihan, muling nagkita silang dalawa. Ipinaliwanag ni Daniel na ang mga bata rito ay hindi nakikilala ang kanilang mga magulang dahil 3 buwan matapos silang ipanganak ay kinukuha na sila mula sa kanilang mga ina. Tinanong ni Lena kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Sumagot si Daniel na iniisip ng mga tao na siya ay baliw, kaya malaya silang nakakapag-usap sa harap niya. Sinabi pa niya na imposibleng makatakas. Napapalibutan ang compound ng electrified barbed wire. Habang nag-uusap sila, may napansin silang kakaiba sa lupa, isang lagusan. Pumuslit si Daniel papasok upang siyasatin ito at natuklasan niya ang isang torture chamber kung saan dati siyang pinahirapan. Biglang narinig ni Lena ang sasakyan ni Gisela. Mabilis niyang tinakpan ang bunganga ng lagusan at nagkunwaring nagbabalat ng patatas. Dumating si Gisela at isinama si Lena. Kinabukasan, ipinatawag ni Paul si Lena at inutusan siyang bantayan si Ursel dahil pinaghihinalaan niyang may itinatago ito. Kalaunan, nagkwento si Ursel kay Lena at inamin na siya ay dinala sa kolonya noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang.
Nang tanungin ni Lena ang tungkol sa kanyang mga magulang, labis siyang nagulat nang sabihin ni Ursel na si Gisela ang kanyang ina. Samantala, sumasailalim si Daniel sa isang pisikal na pagsusuri dahil sa planong paglalantad sa kanya sa poisonous gas, isang substansyang ginawa ni Paul para sa bagong presidente ng Chile. Habang isinasagawa ang pagsusuri, nalaglag ang krus na ibinigay ni Lena kay Daniel mula sa kanyang damit. Napansin ito ni Ursel, at natuklasan din niya ang litrato nila ni Lena na nakatago. Kinagabihan, bumalik si Lena sa trabaho sa potato warehouse. Nakipagkita sa kanya si Daniel at ipinaliwanag na ganap na niyang nasuri ang lagusan. Sa isang bahagi nito ay may nakaharang na bakal na pinto, na sa palagay niya ay maaaring daan palabas. Sinabi niya kay Lena na kailangan nilang tumakas ngayong gabi dahil bukas ay isasailalim siya sa gas experiment, at kung mangyari iyon ay hindi siya makakaligtas. Ipinakita ni Daniel ang mga litrato na kinuha niya sa loob ng lagusan gamit ang kamera na palihim niyang nakuha mula sa nakakandadong silid sa kanyang pinagtatrabahuhan. Biglang may paparating na sasakyan kaya nagtago si Daniel sa lagusan. Mabilis na itinago ni Lena ang isa sa mga litrato sa ilalim ng isang balde. Dumating si Gisela kasama si Ursel. Inamin ni Ursel na nakalimutan niyang magdala ng kutsilyo, kaya umalis si Gisela upang kumuha nito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ursel kay Lena na inutusan siya ni Paul na bantayan siya ng mabuti. Nagulat si Lena dahil ganoon din ang sinabi ni Paul tungkol kay Ursel. Dagdag pa ni Ursel, alam niyang si Daniel ang lalaking mahal ni Lena dahil nakita niya ang locket nito, at alam niyang may plano silang pagtakas. Itinanggi ito ni Lena, ngunit bumalik si Gisela at natuklasan ang nakatagong litrato. Dinala si Lena kay Paul. Tinanong niya kung saan niya nakuha ang litrato. Bago pa siya makasagot, dumating si Daniel at sinabi na siya ang nagbigay ng litrato kay Lena. Tinanong ni Paul si Daniel kung saan niya ito nakuha. Patuloy na nagkukunwaring baliw si Daniel at sinabing kung sasabihin niya ang totoo, papaluan siya ni Uncle Beno. Pinakalma siya ni Paul, at sinabi ni Daniel na nakuha niya ito sa pabrika ni Beno. Nag-imbestiga si Paul at natuklasan na maraming litrato roon dahil sadyang inilagay ni Daniel ang mga ito sa silid ni Beno upang magdulot ng pagdududa at protektahan ang sarili niya. Inutusan ni Paul si Gisela na dalhin si Lena. Habang naglalakad sila, biglang hinampas ni Lena si Gisela sa ulo at nawalan ito ng malay. Dumating si Daniel at sabay silang tumakas. Bumalik sila sa potato warehouse, kasama si Ursel, at tumakas gamit ang lagusan. Di nagtagal, napagtanto ng iba na tumatakas sina Daniel at Lena at agad silang nagsimulang maghanap. Pinutol ni Daniel ang bakal na pinto at pinangunahan sina Lena at Ursel papalayo. Narating nila ang isang bahagi na puno ng tubig at hindi nila alam kung paano ito tatawiran. Samantala, natuklasan ni Paul ang maraming tableta sa kama ni Daniel, at napagtanto niyang hindi ito iniinom ni Daniel. Sa loob ng lagusan, napansin ni Daniel ang isang daanan sa ilalim ng tubig. Sinabi niya ito sa dalawa at isa-isa silang sumisid. Naipit ang damit ni Ursel sa isang alambre at muntik na siyang malunod, ngunit nailigtas siya ni Daniel sa tamang oras. Sa wakas, nakalabas sila sa lagusan. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay sina Lena, Daniel, at Ursel sa pagtakas mula sa Colonia Dignidad. Tahimik na nagpasalamat si Ursel kay Lena sa pagtulong sa kanya. Ngunit ilang sandali lang, naganap ang trahedya. Hindi sinasadyang natapakan ni Ursel ang isang nakatagong patibong, na nag-trigger ng spring-loaded gun mechanism. Agad itong pumutok at tinamaan siya. Bago pa may makapagligtas, namatay si Ursel sa mismong lugar. Lubos na nadurog si Lena sa kanyang nakita. Mabilis siyang pinakalma ni Daniel at ipinaliwanag na kailangan nilang gumapang sa isang mapanganib na bahagi ng lupa kung gusto nilang mabuhay at makatakas. Matapos ang matinding paghihirap, sa wakas ay narating nila ang lungsod at dumiretso sa German Embassy. Ngunit kahit nasa labas na sila ng Colonia, hindi pa rin ligtas ang kanilang sitwasyon. Sa embassy, ipinakita ni Daniel sa mga opisyal ang mga litrato bilang ebidensya ng mga karumal-dumal na krimen sa loob ng Colonia. Binigyan sila ng isang empleyado ng passport at sinabi na ang susunod na flight papuntang Germany ay sa loob ng 1 linggo. Hanggang doon, kailangan muna nilang manatili sa Chile. Nakakatakot ito para sa kanila dahil ang pananatili pa sa Chile ng 1 linggo ay maaaring ikapahamak nila. Sa puntong iyon, nagsimula nang hanapin sila ni Paul sa buong lugar. Desperadong humingi ng tulong si Lena sa kanyang dating kaibigan na si Roman, ang pilotong ipinakita kanina sa kwento. Nalaman niya na may flight si Roman sa araw ding iyon at nakiusap siyang isama sila para makalabas agad ng bansa. Kasabay nito, may naganap na pagtataksil sa loob ng embassy. Isang opisyal ang lihim na nakipag-ugnayan kay Paul dahil siya pala ay impormante nito. Ibinunyag niya na sina Lena at Daniel ay tatakas gamit ang ebidensyang maglalantad sa mga krimen
krimen sa kolonya. Di nagtagal, tiniyak ng ambasador sa magkasintahan na ang pananatili sa kanya ang pinakamaligtas na opsyon at siya na mismo ang maghahatid sa kanila sa airport. Nagtiwala sina Daniel at Lena at sumama sa ambasador. Ngunit habang papunta sa airport, may napansin silang kakaiba. Sa halip na dumaan sa normal na entrance road, dumaan ang ambasador sa isang ganap na ibang ruta. Sinabi niya na ito ay para sa kanilang proteksyon, upang hindi sila makilala ng mga tauhan ni Paul. Ngunit pagdating nila sa airport, inilagay sila ng ambasador sa isang silid at sinabi na maghintay muna sila roon. Nag-alala si Roman nang mapansin niyang hindi pa rin nakakasakay si Lena sa eroplano. Kasabay nito, unti-unting napagtanto ni na Daniel at Lena ang nakakapangilabot na katotohanan. Ang ambasador ay konektado rin kay Paul, at ang buong sitwasyon ay isang bitag para ibalik sila sa Kolonya Dignidad. Desperado nilang sinubukang makatakas mula sa silid, ngunit nakalok ang pinto mula sa labas. Maya-maya pa, dumating si Paul mismo kasama ang ambasador. Ngunit bago pa sila mahuli, binasag ni na Lena at Daniel ang bintana at nakatakas sa tamang oras. Tumakbo sila sa loob ng airport, nagnakaw ng sasakyan, at dumiretso patungo sa eroplano habang hinahabol sila ng mga tauhan ni Paul. Sa kabila ng lahat, nakasakay sina Daniel at Lena sa eroplano ilang segundo bago ito umalis. Nagsara ang mga pinto, at sa unang pagkakataon, nabigo si Paul na pigilan sila. Habang inihahanda ni Roman ang eroplano para sa paglipad, nakipag-ugnayan si Paul sa control tower ng airport at hiniling na kanselahin agad ang flight. Agad na inutusan ng control tower si Roman na patayin ang makina at pigilan ang pag-alis ng eroplano. Ngunit nakiusap si Lena kay Roman na huwag itong sundin. Ipinaliwanag niya na kung mananatili sila sa Chile, tiyak na mamamatay sila ni Daniel. Sa gitna ng imposibleng desisyon, pinili ni Roman na labagin ang utos. Muling pinaandar niya ang makina at itinulak ang eroplano pasulong. Sa wakas, dala sina Lena at Daniel na ligtas na nakasakay, umalis ang eroplano sa Chile at lumipad patungong Germany. At sa emosyonal na pagtakas na iyon, nagwakas ang kolonya. Ang pelikulang ito ay hango sa totoong mga pangyayari na naganap sa Chile, at ang kolonya na ipinakita sa kwento ay tunay na umiiral sa totoong buhay. Sa loob ng kolonya, libu-libong tao ang dumanas ng nakakapangilabot na pang-aabuso at hindi makataong pagtrato sa loob ng maraming dekada. Sa loob ng humigit kumulang 40 taon, 5 lamang ang matagumpay na nakatakas mula sa tunay na kolonya. Kalaunan, kumalat sa buong mundo ang mga kwento ng kalupitan dito at nagdulot ng matinding pagkabigla sa internasyonal na komunidad. Gayunpaman, sa kabila ng lumalaking galit ng publiko, patuloy na pinrotektahan ng pamahalaan ng Chile si Paul sa loob ng maraming taon na nagbigay daan upang magpatuloy ang kanyang mga gawain. Matapos bumagsak ang pamumuno ni Augusto Pinochet, sa wakas ay inaresto si Paul sa Argentina noong 2004. Nahatulan siya ng 33 taong pagkakakulong para sa kanyang mga krimen. Noong 2010, si Paul ay namatay. At ito ang tunay na kwento sa likod ng isa sa mga pinakanakakagulat na pangyayaring ginawang pelikula. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Leila Dumas, Rafi Desen, Yanzo, MLD Teach, Harvey Ahmad, Fatima Hilary Araos, Jetver Villafuerte, Danny Perez from Pangasinan, Muhaip Usman from Nunungan Lanao del Norte, Orencia Maupoy from Hingatugan, Pongko ni Ejel Pogi from Bohol, Reynanti Adzi from Riyadh, Saudi Arabia, at Yeng Orredo Batch 71 Section 6. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.